Bagamat man nahihirapan ng Los Angeles Lakers na makuha si Jonathan Kuminga sa isang sign and trade deal ngayong off-season, hindi pa rin naman sila sumusuko. Sa katunayan, ayon sa pinakahuling naiulat na balita, umabot na sa 3-year $45 million contract ang inoffer sa kanya. Hindi pa rin naman nila ito tinatantanan since naniniwala ang team magkakaroon siya ng malaking impact. Kailangan nila ng isang athletic wing at versatile na forward na kayang tumulong sa opensa. Pero syempre hindi pa rin naman tapos ang negosasyon since gusto ni Kuminga ng kontratang mas pabor sa kanya. Bukod dyan, kailangan ng sundin ng Lakers ang salary cap rule ng NBA at ang minimum na 3 taon kung saan sign and trade ang kanilang gagawin. Kung matuloy ang deal, malaking dagdag si Kuminga sa bagong Lakers lineup dahil maliban sa pagiging batang player at athletic nito, napakabilis nito sa pacing sa opensa. Kaya siguradong babagay siya sa playing style na gamit ni Coach JJ Redick at makakapag-complement sa laro ni Luka Doncic at Austin Reeves. Samantala, hindi lang talento ang meron ng bagong lineup ng Philadelphia para sa 2026-2027 NBA season dahil pati ang kanilang schedule tila'y pabor sa kanilang magiging kampanya. Ayon sa inilabas na schedule, umabot lamang sa 13 ang back-to-back games ng Philadelphia, mas kaunti kumpara sa 16 na naranasan nila noong nakaraang season. Bukod rito, sinasabing kabilang ang Philadelphia sa mga teams na may pinakamababang bilang ng 3 games in 4 nights stretches na isang malaking advantage para sa lahat na magbibigay sa kanila ng sapat na pahinga. Bukod dyan, hindi rin naman nila makakaharap ang kahit anumang West team hanggang sa ika-18 laro sa regular season. Meaning magkakaroon sila ng easy schedule sa regular season. At isang bagay ang napakalaki ito para sa roster na puno ng veterano at superstar. Sa pangunguna ni LeBron, Embiid, Brown, Tyrese Maxey, mas magkakaroon sila ng pagkakataong maging fresh at healthy habang tumatakbo ang mahabang regular season. Ang problema, hindi rin naman basta-basta ang simula nila sa opening night since makakatapat nila dito ang New York Knicks. Sa kabilang banda, kung inyo nga pong matatandaan, matapos ang naging breakout season ni Cam Thomas sa Brooklyn Nets taong 2024, kung saan nag-average nga siya dito ng 25 points a game, tumaas sana ang expectation sa kanya ng mga fans. Isa nga ito sa mga batang gwardya na kilala sa kanyang scoring ability at kayang gumawa ng sariling tira. Pero sumunod na season, ibang-iba na ang naging takbo ng kanyang karera. Bigla nga itong iniwave ng Nets sa kalagitnaan ng NBA season at kahit man nakabalik siya agad sa NBA matapos siyang kunin ng Milwaukee, hindi rin naman nagtagal, agad na naman siyang tinanggal. Simula niyan biglang nanahimik ang kanyang pangalan. In fact, kahit man isa pa itong ganap na free agent, wala ngang team ang nag-a-attempt na kunin siya o bigyan ng kontrata. Kaya ang tanong, ano nga ba talagang nangyari kay Cam Thomas? Well, ang malaking problema sa player na ito hindi ang kanyang scoring talent, kundi ang ibang aspeto ng kanyang laro, lalo sa playmaking, depensa at shot selection.